subscribe. Hello kahugot! Welcome to DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Sa mga bago lang sa ating channel, please subscribe mga kahugot. Sa mga nang subscribe, thank you so much for staying. At maraming salamat din sa mga nag-subscribe na sa isa pa nating channel, ang Kahugot TV, kung saan ninyo maaaring marinig ang mga lumang kwento ng buhay at pag-ibig noong panahon ko pa sa radyo. Ang mga CLS stories at syempre ang mga part 2 nito. At tayo ay nagpapasalamat sapagkat unti-unti nang natutunton ng mga dating CLS senders ang ating channel at ilan sa kanila ay nagparamdam na, ilan sa kanila ay nagbigay na ng part 2 ng kanilang kwento. At ang latest na inyong pakakaantabayanan ay ang part 2 ng kwento ng kahugot nating si Lidel sa Kahugot TV. Samantala, tayo dumako sa ating tampok na kwento ngayon dito sa DKB. Alam niyo mga kahugot, sana ito yung gusto kong i-present ng birthday ko ng May 7 kasi mas gusto ko ito. Pero maraming salamat din sa mga tumangkilik sa kwento ni Natalia o si Nata na sa latest kong silip ay nasa 18K views na. Well, maraming salamat at maganda siyempre ang kwento ni Nata. Kaya lang, pasensya ka na Nata, no? Pero mas gusto ko talaga itong kwento ng kahugot nating si Liwliwa o Liwa o Liway na sana ay na-present ko ng birthday nyo. Kasi mas angkop ito sa personalidad ko. Mas masaya ako dito sa kwento na ito. At alam ko excited na kayo mga kahugot na mapakinggan ang kwentong ito ni Liway. So inyo nang pakinggan at ito po ay hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Ako nga po pala si Liwliwa, pero tawagin mo na lang ako sa aking palayaw na Liway. Dalawa lang kaming magkapatid ni Michelle. Pareho kaming isinilang sa Candon, Ilocos Sur, ngunit ang nag-iisang kapatid kong ito ay maagang binawi sa akin ng may kapal. Pero bago mawala si Michelle ay nauna na ang aming ina. Si Nanang sa pagkakatanda ko ay nagkasakit dahil kinulam daw. Si Tatang naman ay nakulong dahil napatay nito ang mangkukulam. Mga bata pa kami ni Michelle noon. Siguro nasa 10 taong gulang ako at si Michelle naman ay 8. Kinuha kami ng tita namin sa father side na si Tita Lenlen. Dinala kami sa Pasay, Metro Manila. Inilayo kami sa Ilocos dahil may mga banta yung pamilya ng napatay ni Tatang na ubusan daw ng lahi. Natakot si Tita Lenlen para sa amin kaya't kinupkop niya kami. Pero sana ibang tao na lang ang kumuha sa amin kasi hindi naging maganda ang buhay namin sa poder ni Tita Lenlen sapagkat mas mahirap pa sila sa amin at marami pa siyang anak. Sa edad kong 10 taong gulang noon, Kuya Bono, at 8 naman si Michelle, ay nagmistula kaming katulong ni Tita Lenlen. Isang araw noon, initusan ni Tita Lenlen si Michelle na bumili ng sabong panlaba. Nasagasaan si Michelle ng motorsiklo na siyang bumawi sa buhay niya.
Isang gabi lang pinaglamayan si Michelle noon sa gilid ng kalsada kasi nasa squatter ang bahay ni na Tita Lenlen. Kinabukasan inilibing din. Isinakay lang sa padyak ang kabaong niya. Noong papunta na kami ng sementeryo ay nakasunod ako sa padyak kung saan nakasakay ang maliit na kabaong ng nag-iisang kapatid ko. Umiiyak ako noon, halos walang tigil pero tandang-tanda kong bawat pagpatak ng luha ko noon ay may naiipong galit sa puso ko. Galit para sa mundo. Tinatanong ko ang sarili ko noon, bakit kailangang mangyari sa akin ang mga yon sa murang edad? Nawala si Nanang. Nakakulong si Tatang. At ang nag-iisa kong kapatid at kakampi namatay. Bakit ganon? Bakit? Lumaki akong may galit sa mundo. 3 buwan matapos ilibing si Michelle ay naglayas ako matapos kong paghahampasin ng tubo sina Tita Lenlen at ang anak niyang si Kuya Ronald. Pagod na kasi ako noon sa pag-iigib ng tubig pero binubungangaan pa rin ako ni Tita Lenlen. Sinagot-sagot ko, ayon nagalit si Kuya Ronald na noon ay 15 anyos na. Binatukan ako ng 2 beses. Nagdilim ang paningin ko kaya dinampot ko ang tubo tsaka ko pinagbabambo si Kuya Ronald. Sinunggaman naman ni Tita Lenlen ang buhok ko pero hinarap ko siya at pinaghahampas ko rin ng tubo. Pareho silang bulagta noon. Tumakbo ako papasok ng tulugan ko, bit-bit pa rin ang tubo. Kinuha ko ang bag na naglalaman ng mga gamit ko tsaka ako mabilis na lumayas. Gabi noon ay nasa lansangan ako. Hindi ko alam kung saan, kung anong lugar. Basta't lakad lang ako ng lakad hanggang sa abutin ako ng madaling araw sa isang kalsada. Matataas ang mga bahay pero dikit-dikit din. Nakita ko ang isang konkretong upuan sa harap ng isang saradong sari-sari store. Doon ako nahiga at nakatulog. Nagising ako nung maramdaman kong may gumagalaw sa katawan ko. Pagdilat ko ng mga mata ko ay nasilaw ako sa liwanag. Mataas na pala ang araw. At isang may edad ng babae ang nasa harapan ko. Natatandaan kong kinausap niya ako noon pero hindi kami masyadong nagkakaintindihan dahil purong Tagalog siya at ako ay pinanganak na Ilocana at konti pa lang noon ang alam kong Tagalog. Marami siyang tanong noon sa akin at noong malaman niyang galing ako ng Ilocos ay binilhan niya ako ng pagkain at pinapasok niya ako sa kanyang tindahan. Sa maikling salita, Kuya Bono, ay kinupkup niya ako. Siya si Aling Esme na isa ding palang Ilocano na tubong La Union naman. Pero ang mga anak niya at asawa ay hindi nakakaunawa ng Ilocanong salita. 4 ang anak ni na Aling Esme at Mang Ador. Panganay si Ate Tess na isang policewoman. Sumunod si Kuya Bart na isang boksingero. Pangatlo si Junior na isang bakla. High school pa lang siya noon at bunso naman si Beng Beng na mas matanda lang sa akin ng 2 taon. Si Beng Beng ay isa namang tomboy. Malaki din kasi ang katawan ko, Kuya Bono. Hindi naman ako mataba pero sadyang malapad ako kaya't akala ni Beng Beng noon ay tomboy din ako. Nakipag-appear agad siya sa akin noong unang araw ko pa lang sa bahay nila.
In short, naging ka-vibes ko si Bengbeng. Pero si Junior ay hindi. Sa kanilang apat na magkakapatid ay si Bakla ang naging kontrabida sa buhay ko. Inalipin niya ako pero okay lang. Natiis ko naman kasi pinag-aral ako ni Aling Esme nung makita niya sa bag ko na dala ko pala yung card ko. Bago kasi mamatay si Nanang ay papirmahan ng card sa mga magulang kaya't nasa akin pa yon. Yung Form 137 ay hiningi ni Ma'am Letty sa paaralan ko sa Ilocos. Si Ma'am Letty ay teacher sa elementary kung saan ako nag-aral. Pinadala sa kanya ang Form 137 kaya't nakapag-aral nga ako. Kapalit ng pagtulong-tulong ko kay Aling Esme. Lumaki akong kasama si Bengbeng. Nagpakatomboy ako kahit hindi naman kasi nung 12 anyos ako ay nagkagusto na ako sa isang kabarkada namin pero hindi ko pinahalata, hindi ko rin pinaalam. Kali-kaliwa ang trouble na sinasabakan namin ni Bengbeng noon kasama ang mga tropa namin. Madalas kaming kagalitan ni Aling Esme at Mang Ador pero di namin pinapansin ni Bengbeng. Si Bengbeng ang sinisisi noon kung bakit naging troublemaker din ako. Siya daw ang nag-impluwensya sa akin. Pero Kuya Bono, ang totoo, gusto ko rin talagang maging basagulero. Para kasing nailalabas ko yung galit ko sa mundo kapag napapaaway ako. Kahit dihado na ako, kahit bugbog sarado ako, ayos lang. Hindi ako nauubusan ng tapang at galit. At kinalakhan ko na yon, Kuya Bono. Nagtapos naman ako ng 2 years associate in criminology. Sinagot ni Ate Tess ang pagpapaaral sa akin. Si Bengbeng naman, hindi niya natapos ang 4-year course niya ng criminology kasi na-addict siya sa Aikido. Isang Japanese martial arts kung saan master si Steven Seagal. Kinarir ni Bengbeng ang Aikido. 9 na taon siyang nagpakadalubhasa hanggang sa nagpunta siya sa Kazakhstan para magturo ng Aikido sa mga bata doon. Noong wala na si Bengbeng, umalis na rin ako sa bahay nila. Total may trabaho na rin ako noon. Napasok ako bilang lady guard sa Isitan Recto. Noong mga panahon yun, Kuya Bono, ay sikat pa ang Isitan. Tumira naman ako sa Gonzalo Puyat. Medyo malapit lang sa Isitan. Nilalakad ko lang ang papasok at pauwi ng trabaho. Umupa ako ng maliit na kwarto sa isang pangit lang na bahay. 500 pesos lang kada buwan noon ang upa ng isang kwarto na nasa ilalim ng bahay ni Aling Tale na siya naming landlady. Mabait si Aling Tale pero magugulatin at mali-mali. Liban sa mga kwartong paupahan niya ay meron din siyang bed spacers sa itaas ng bahay. 2 kwartong malalaki at 8 tao ang nagsisiksikan sa isang kwarto. At isa na doon si Roldan na isa ding security guard. Nung una, kinaibigan ako ni Roldan. Nakakainuman ko pa madalas kaya't nagulat ako nung bigla siyang magtapat sa akin. Nag-iinuman kaming 2 noon at ang unang tirada niya ay, "Hindi ka ba mag-aasawa, Liwa?" "Mag-aasawa kung may magkakagusto sa akin." "Ako, gusto kita." Natawa ako bigla, Kuya Bono. "Gago, lasing ka lang." "Hindi, Liwa. Kung gusto mo din ako, edi pakasalan kita." "Kasal talaga agad?" Sorry. Liligawan pala muna kita." "Ang lakas naman ng trip mo, pre." "Seryoso ako, Liwa." "Talaga? Hindi ba sumagi sa isip mo na baka tomboy ako?" "Hindi ka tomboy.
Matagal na kitang inoobserbahan. Nung isang araw nga lang nung papasok ka sa trabaho mo, hindi mo alam nakasunod ako sa'yo. May nakasalubong kang sexing babae na ang iksi ng shorts, ang puti ng hita. Hindi mo man lang sinulyapan. Pero yung nakasalubong mong gwapong Arabo, tindi ng titig mo. Natawa pa ako lalo sa sinabing yun ni Roldan. Naalala ko kasi talaga yung Arabong yun na talagang napakagwapo. Hindi lang yun, Liwa. Marami pa akong napansin sa'yo kaya hindi ako naniniwalang tomboy ka. Babae ka. At gusto kita. "29 years old na ako nung makilala ko si Roldan, Kuya Bono, at tama siya, babae ako. Pero sa loob ng 29 years ko dito sa mundo noon ay never akong nagka-boyfriend. 17 years kong kasama si Bengbeng at minsan lang nangyari na pumatol ako sa kapwa ko babae dahil lasing lang ako noon at napakakulit ng babaeng yon na barkada ng girlfriend ni Bengbeng noon. Pero sa tuwing maaalala ko ang gabing yun, tumatayo pa rin ang balahibo ko. At eto nga si Roldan, ang kauna-unahang lalaking nagkagusto sa akin pero hindi ko naman gusto. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya, katagayan. Ayoko kasi nang naboboring ako. Mula nung umalis ng bansa si Bengbeng, madalas na akong mainip at malungkot at ayaw ko sa lahat ay yung naaalala ko yung nakaraan ko, lalo na yung kabataan ko. Nakakalungkot kasi ang kwento ng kamusmusan ko, Kuya Bono, kaya pilit ko itong nililimot. Kapag may nagtanong tungkol sa kwento ng kabataan ko, iniiwasan ako. Hindi ko sinasagot. O kaya nilalayasan ko or pinaprangka ko. Sinasabi kong ayaw kong pag-usapan ng tungkol sa past ko. Gaya ng minsan pang nag-inuman kaming dalawa ni Roldan sa kwarto ko. Ang dami niyang tanong. Prinangka ko. Masabi ko, buhay mo na lang ikwento mo, Roldan. Huwag mo nang ungkatin ang buhay ko. Nagkwento nga siya noon, Kuya Bono, tungkol sa buhay niya. Mahirap lang din daw sila. Magsasaka daw ang magulang niya dyan sa Luna, Isabela. Napadami kami ng inom noon, Kuya Bono, at itong si Gago, nagpanggap lang yatang hindi niya na kayang umuwi. Lasing din ako nung gabing yon. Nagtabi kami sa kama at bigla na lang niyang sinabi, "Hindi ka tomboy, Liway. Gagawin kitang babae, gusto mo?" Tanong niya sabay yakap sa akin. Kasunod noon ay siniil niya ako ng halik. Tinulak ko nung una kaya't bumitaw siya pero inulit na naman hanggang sa ewan ko kung bakit nagustuhan ka na rin yung pakiramdam na babae nga ako. At nung gabing yon, Kuya Bono, nakuha niya ang pagkababae ko. Kinaumagahan nagising ako. Gising na siya. Nakita ko siyang nagyoyosi sa ibabaw ng papag, nakasandal sa dingding. "Ba't andito ka pa?" Tanong ko pero ang sagot niya, "Liway, tara magpakasal." Sinulyapan ko lang siya. "Umalis ka na. Baka machismis na tayo pag nalaman nilang dito ka natulog." "Mahal kita, Liway." Ganito ang sagot niya. "Kulit mo rin, no? Sige, prangkahin na lang kita. Hindi kita gusto, Roldan, kaya wag ako ang pagtripan mo." May nangyari na sa atin, Liway, at alam kong ako ang nakauna sa'yo. Okay lang ba sa'yo yun?
Nakuha ka na ng isang lalaki at inaaya kang pakasal, ayaw mo pa. Paano pag nabuntis ka? Sa narinig kong yun kay Roldan, Kuya Bono, ay napaisip ako. May mass wedding sa Malate sa susunod na buwan. Baka gusto mong humabol tayo. Hindi kita mahal. Bakit kita pa kakasalan? Natututunan yung pagmamahal na yan, Liway. Eto na lang isipin mo. Hindi ka maganda, hindi ka sexy, para kang lalaking kumilos. Sa tingin mo may magkakagusto sa'yo. At saka 29 ka na. Anong balak mo? Magpapakatandang dalaga ka? Ayaw mo bang magkaanak? Nagustuhan ko si Roldan sa parteng yun, Kuya Bono, yung pagiging prangka niya sa akin. Noon ay muli akong humiga at nag-isip. Ikaw na ang nagsabing nag-iisa ka sa buhay, Liway. At eto ako, handang bigyan ka ng pamilya. Noon, Kuya Bono, ay muli akong bumangon at hinarap ko si Roldan. Sige, Roldan. Ayusin mo yung papeles natin. Pakakasal ako sa'yo. May mga pagkakataon noon na kailangang dalawa kami ni Roldan na maglakad ng papeles sa aming pagpapakasal. Pero karamihan ng mga lakad ay siya lang mag-isa. Noong sumunod na buwan, nagpakasal nga kami. Kasabay ng 65 na pares na magpapakasal sa mass wedding na yon noong June 12, 2006. Pagkatapos ng kasal ay umuwi kami ng parang walang kasalang nangyari. Pero nung nasa kwarto na kami, ay biglang nagsalita si Roldan. Uwi tayo sa amin sa susunod na buwan. Gusto ng magulang ko na magpakasal tayo sa simbahan sa amin. Maghahanda sila. May pasayaw sa gabi, tapos kasal sa simbahan sa umaga. Sus, kailangan pa ba yun? Hindi ako pwede mag-absent sa trabaho ko. Mag-resign ka na rin, Liway. Ako magre-resign na. Liway, gusto ko doon tayo tumira sa amin. Sa totoo lang, wala akong maisip noon, Kuya Bono. Hindi ko alam kung tatanggi ako o hindi. Pero sabi nga sa huwes na nagkasal sa amin, dapat daw sumang-ayon sa gusto ng asawa. Kaya sabi ko, sige, ikaw bahala. After 1 week noon ay umuwi nga si Roldan at inasikaso niya ang mga bagay-bagay na dapat asikasuhin sa pagpapakasal namin sa simbahan. 2 araw bago ang itinakdang petsa ng kasal namin ay umuwi na rin ako sa Luna Isabela for the first time. Sinalubong ako ni Roldan sa bayan ng Kawayan. Hindi pa city noon ang Kawayan, Kuya Bono. Noon ko lang nakilala ang pamilya ni Roldan at ang una kong napansin noon ay ang salita nila. Ilocano sila. Alam kong Ilocano din ako, Kuya Bono, pero simula nung 10 taong gulang ako ay hindi na ulit ako nagsalita ng Ilocano. 29 years old ako noon kaya parang 19 years na akong hindi bumigkas ng kahit isang salitang Ilocano. Nasanay na ako sa Maynila at sa salitang Tagalog. Malamig ang pagtanggap sa akin ng magulang ni Roldan, pati ang ilang kapatid niya maliban kay Unyo, na nakababatang kapatid ni Roldan. Si Unyo ay bakla, long hair, may kulay pa nga ang buhok pero ang tigas ng mukha. Malaki ang katawan at masel-masel pa dahil sa mabibigat daw na trabaho sa bukid. Liban kay Unyo ay kaagad ko ring nakasundo si Lolo Roming.
lolo ni Roldan sa father's side at sa kanila ito nakatira. Siya lang ang may maluwang na ngiti noong bagong dating ako sa bahay ni na Roldan. Si Lolo Roming ang dinikitan ko, Kuya Bono. Siya ang lagi kong kausap. Masayahin siyang matanda, joker at lagi niyang pinagtitripan ang apo niyang si Unyo. Gaya nung unang gabi ko sa kanila, nagkukwentuhan kaming dalawa ni Lolo Roming sa terrace. Nung una, pinag-uusapan namin ang damara na noon ay nakatayo na kahit na kinabukasan pa ang kasal. Inabot kami ng 10:00 ng gabi sa kwentuhan namin ni Lolo Roming nung dumating si Unyo. Maganda ang ngiti sa amin ni Unyo pero ang tirada ni Lolo Roming sa kanya ay, "Ingkag si Pilyon Unyo ta agat Clorox man ta sang awmon." Nagdudumat klase ti babakla, adamahin ken arindangga, adabakla pa jurangga, adabakla anak wancaka, adabakla aro marampa, agin dirit siya wan meti kwartana, kaslapan panikiro tira biki, mapan nagsarak wapo nga lalaki, tay bakla anak kami suot, isuda tay simple abastos, mahilig ta apasimpot, nalaing dapay nga agnot-not, tay bakla akim mabalyo, dagito'y tay delikado, kalpasan din dapan at tabako, taray pugitawan di luko, at bakla mahilig ti romansa, girl laluslat tatirik na papirit na ipes sa baro kung na, para mas nalep papapatong na, mahilig dati tumba-tumba, sa 19 pagbubustuda, sanay dati lumba-lumba, awan preno ti imimada. Makapananghali kinabukasan ay dumating na ang sound system. Mga bagets ang operator ng sound system at puro mga bagong kanta ang pinapatugtog nila. Kinagabihan ay ginanap na ang sayawan, pero ako noon ay nakaharap kina Lolo Roming sa inuman. Binabawalan ako ni Roldan na humarap kina Lolo Roming pero hindi ko siya pinapansin. Ang sabi pa niya ay kailangan ko raw magbihis at dapat ay nasa salunan din ako, sa sayawan. Magbebestida daw ako, magpapa-makeup kay Unyo. Hindi ko pinapansin noong una si Roldan pero pabalik-balik siya at kinukulit ako. Hanggang sa si Lolo Roming na din ang nagsabi sa akin na pagbigyan ko na si Roldan. May konting amats na ako noong naligo ako at nagbihis ng bestidang kulay pink at minake-upan nga ako ni Unyo. May mga pagkakataong hinihiling ng MC na magsayaw kami ni Roldan. Sige lang. Sumayaw lang kami, pero hindi ako nagtagal sa salunan dahil nainip ako. Oh, Kuya Bono, kasal ko yon pero naboboring ako. Talaga kasing napilitan lang ako sa kasal na yon sa lalaking hindi ko nga kasi gusto. Bumalik ako kina Lolo Roming at muling nakitagay sa kanila. Pero maya-maya pa'y dumating si Roldan at galit na galit. Hinila niya ako habang nakaupo ako at saktong tatagay pa ako. Muntikan akong matumba at tumapon sa bestida ko ang alak. Sa gulat ko, nasapak ko si Roldan pero gumanti siya ng suntok at napuruhan niya ako sa mata. Tumba ako. Pero muli akong bumangon at susugod sa kanya pero namagitan sa amin si Lolo Roming. O kininayong obeng, kasaryong amda kayo pa itimang riribok. Ag dinanog kayo pa, lukdit yo. Kinabukasan, Kuya Bono, kahit anong gawing make-up sa akin ni Unyo,
dahil pupunta na kami sa simbahan para sa kasal, ay hindi niya magawa ng paraan para maitago ang black eye ko sa mata. Mapula ang kaliwang mata ko at napapalibutan ng itim dahil nga sa black eye. Kaya ayon, nakatrahe de boda nga ako. May hawak akong bulaklak, pero may black eye ako. Mag-aalas 12 ng tanghali noong sa wakas ay natapos ang seremonya sa simbahan. Umuwi na kami para sa kainan. At sa gala-gala kung tawagin nila. Yun yung sasayaw kami ni Roldan at ang mga tao, lalo na mga ninong at ninang at mga kamag-anak ay magsasabit ng pera sa amin. Palapit pa lang kami noon sa bahay ni na Roldan nung galing kami sa simbahan. At napansin kong marami ng tao. At iba na ang tugtugan. Nakadama ako ng munting ligaya sa nabungaran kong tugtog noon. Isang Ilocanong balse pero bigla nilang pinalitan ng marcha noong pababa na kami ni Roldan sa sasakyan. Napansin ko noon na iba na ang operator ng sound system, mga matatanda na, kaya siguro na bago na rin ang mga tugtugin. Bago sinumula ng gala-gala ay kainan muna. Lahat ng tao ay kumain pero ang diwa ko ay nakatuon sa mga tugtuging Ilocano. Kumakain na rin kami ni Roldan noong ipatugtog ang isang kantang Ilocano na biglang nagpaluha sa akin. Bigla kong naalala ang nanang at tatang ko. Noong bata pa ako, sinasayaw nila yung kantang yon sa bahay namin noon. Balse at masaya sila habang sumasayaw. At kami ng kapatid kong si Michelle ay sasayaw din, gagaya sa kanila. Ang tugtuging yon, Kuya Bono, ay biglang nagbalik sa masasayang alaala namin ng kapatid ko kasama ang mga magulang namin. Naramdaman ko ang pagdapo ng kamay ni Roldan sa likod ko. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Hindi ko siya sinagot, pero pinunas ko ang mga luha ko. Sabay tingin sa matatandang lalaki at babaeng sumasayaw ng balse sa salunan. Uminom ako ng tubig at ang sabi ko kay Roldan, sayaw din tayo, Roldan. Gusto ko magbalse. Mamaya na. Kakakain lang natin eh. Tiningnan ko siya ng masakit. Kusilap sa Ilocano hanggang sa, sige na nga, halika na, sayaw na tayo. Noon, Kuya Bono, ay napangiti na ang kalooban ko at humawak ako sa kamay ni Roldan noong akayin niya ako sa salunan. At kami ang dalawa ay nagbalse na rin. Simbahan, kanumag na marupi
Namayani na talaga sa diwa ko ang alaala ng mga magulang ko. Ang buhay namin noon na simple lang pero masaya. Silang dalawa, sina Nanang at Tatang, natatandaan ko pa. Pareho silang mahilig kumanta ng mga Ilocano songs noon. Madalas silang mag-duet. Hindi pa rin maiwasang mapaluha ako noon habang nagbabalse kami ni Roldan. Pero ang mga luhang yon noon, Kuya Bono, ay may halo ng kaligayahan. Ewan ko kung bakit napakasaya ko na nung umagang yon. Maluwang na ang ngiti ko sa lahat at parang bigla ay may damdamin na rin ako para kay Roldan. At may lihim pa akong pasasalamat noon dahil inaya niya akong pakasal sa baryo. Nung matapos ang tugtog na yun ay bumalik kami sa aming pwesto. Pero nagsalita ang MC na matanda at in-announce niya na sasayaw daw si Lolo Ruming at binayaran niya ang kantang yun ng 1,000 piso para maisayaw niya ang nobya. Ako. Hindi pa nagsisimula ang tugtog ay pumasok na sa salonan si Lolo Ruming. Kay luwang ng pagkakangiti at diretso sa akin. At hinila niya ang kamay ko. Natatandaan ko noon ang saya-saya ko. Lalo na noong kabalsi ko na si Lolo Ruming sa gitna ng salonan. Nalungkot pa ako, Kuya Bono, noong sumapit ang 3:00 ng hapon ay tapos na ang kasiyahan. Tumigil na ang tugtugan. Tinatanggal na ng mga operator ng sound system ang mga ilaw. Inaya ko ni Roldan magbihis na raw kami at matulog muna. Napuyat kasi kami nung gabi. Natulog na kami, Kuya Bono, total wala nang bisita. Nagising ako pasado 6:00 na. Pero iba na ang pakiramdam ko noon. Hindi na yung dating ako na totomboy-tomboy. Dinama ko na noon yung pakiramdam na babaeng-babae na ako. At sa katunayan ay isa na akong ginang, isa na akong may bahay. Nagpunta ako sa kusina at doon ay tinulungan ko si Nanay Minda sa pagluluto kahit na sa labas ng kusina ay sinesenyasan ako ni Lolo Ruming na iinom daw kami. Hindi ko siya pinagbigyan. Sa halip ay kinarir ko ang mga trabaho sa kusina kasama si Nanay Minda. Noong matapos kaming kumain, ako din ang naghugas ng mga pinggan at mga ginamit sa pagluluto. At habang ginagawa ko yon ay kumakanta-kanta ako ng mga Ilocano songs na hindi ko man kabisado ang lyrics pero kabisado ko naman ang tono. Sikawan sa balik, di
batek at nanayong ringgat talim sa naparing-paring natalingin nge. September 24, 2007 ay isinilang ko ang unang anak namin ni Roldan. Pero wala si Roldan noon dahil nagtatrabaho siya bilang gwardiya sa siyudad ng Santiago. Iyon ang isang bagay na una kong nadiskubring pangit tungkol kay Roldan. Mas gusto niyang maging gwardiya kaysa magbukid. Binigyan siya ni Tatay Lando ng 1 ektaryang bukid pero pinasasaka niya sa pinsan niyang si Canor at siya ay nagugwardya sa syudad. Kaso noong mag-asawa si Canor ng taga Quirino ay doon na sila tumira. At wala kaming makuha para magbukid sa bukid namin na 1 ektarya. May sakit na kasi noon si Tatay Lando at si Unyo naman ay may sariling bukid na sinasaka. Tapos bigla ko nalang naisip kung kaya ni Unyo na bakla ang magbukid, siguro kaya ko din. Kaya sinabi ko sa kanila, ako na lang ang magsasaka ng bukid namin. Total, malaki na noon ang anak kong si Jerome. Pero si Lolo Roming noon ay kumontra sa desisyon ko. Nay, apay ngay nga si kati agtalon balasan ka kat babae ka. Ayaw ng asawa ko magbukid lolo di ako na. Kabailam nga ta. Ubra ti lalaki sa agtalon balasan ko. Han nga ang angaw ti agarado kon agsuyod liway. Kaya ko yun lolo. Sa panahon ngayon, ang kaya ng lalaki, kaya din namin mga babae. Patutunayan ko yan sa'yo, Lolo Roming. Ay, kit, para makita Sa tulong ni Marce na isang masipag na binata at kapit bukid ko o katabi ng bukid ko ang bukid na sinasaka niya, ay natutunan ko ang lahat ng trabaho sa bukid. Tinulungan at tinuruan ako ni Marce. 19 anyos lang noon si Marce, pero napakasipag. Hindi sa kanya ang bukid na sinasaka niya. Nakikisaka lang siya at liban sa bukid na yon ay may 3 ektarya pang sinasaka na mga iba naman ang may-ari. Grade 4 lang daw kasi sa elementarya ang naabot ni Marce kaya't sa bukid talaga ang bagsak niya. Makaraan ng ilang buwan, sumapit ang anihan. Umani naman ako ng kulang 200 kaban sa 1 ektarya. Napakasaya ko noon Kuya Bono lalo na noong tinitreasure pa lang ang aking ani. Pero wala akong kamalay-malay na noong mga panahon pa lang na ako ay nagmimistulang kalabaw sa bukid. Ang asawa ko namang si Roldan ay nagpapakasasa sa piling ng babae niya. At nung paaminin ko si Roldan, hindi man lang siya nag-deny. Umamin talaga. Tinanong ko siya kung bakit niya yun ginawa. Ang sagot niya sa akin, tingnan mo nga itsura mo, Liway. Akala ko magiging babaeng-babae ka kapag nag-asawa ka. Pero hindi. At nagsaka ka pa. At alam mo kung anong balik sa akin nun, ha? Ako ang nagmukhang katawa-tawa. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao dito? Na nag-asawa daw ako ng kalabaw. Mahaba ang diskusyong yun, Kuya Bono, hanggang sa nagkapikunan kami at nauwi sa suntukan. Nagbuno at walang umawat sa amin. Walang nanalo sa amin dahil pareho kaming napagod at nasaktan, pero sa huli, napagtanto ko na ako ang talo dahil babae ako. At natagpuan ko ang sarili kong nakikipag-inuman na lang kina Lolo Roming.
kanya. Iti kaawan mo, awan ser-ser biday to'y biyag. Ginugurkot oras anak inom iti ara. Tanong maparte ka, sikat ay malipata, ngem no mausawa na. Sika manentay awaga. Makaraan ng isang buwan, tuluyan na kami naghiwalay ni Roldan. Nagsama na rin sila ng babae niya sa Santiago. Hindi na ako naghabol pa or nagdemanda. Hinayaan ko na lang kasi nawala na rin ng tuluyan yung kokonting pag-ibig ko para sa kanya. Nag-apply ako bilang gwardiya sa Kawayan. Natanggap naman agad ako, pero hindi na ako masaya sa pagiging gwardiya. Mas masaya na ako sa baryo, sa bukid, pero wala naman na akong choice. Iniwan ko na lang muna ang anak ko kay Nanay Minda, pero tuwing day off ko ay binibisita ko siya. Hanggang sa noong mag-4 na buwan na ako sa Kawayan, isang araw noon habang naka-duty ako ay may kumalabit sa akin. Nagulat pa ako nung makita ko si Marce, yung binatang nagturo at tumulong sa akin sa mga trabaho ko sa bukid. "Kumusta ka, Ditoy?" tanong niya. "Okay lang, Met," sagot ko. "Ikaw, ba't nandito ka?" Umay ka lang pinasyar. Mamiss ka, Met." Napangiti ako sa sinabi niyo ni Marce. Dinalaw daw niya ako kasi na-miss daw niya ako. Tapos, tinanong pa niya kung masaya ako. Sabi ko hindi. Sabi ko mas masaya ako sa baryo. Di, umuwi ka na lang doon. Sabi niya sa salitang Ilocano. Wala na akong uuwian doon, Marce. Hindi na tama na nakatira pa ako sa bahay ng dati kong asawa kasi hiwalay na kami. Di sa amin ka umuwi. Ha? Sa bahay niyo? Bakit naman ako uuwi sa bahay niyo? Tinitigan ako ni Marce, Kuya Bono, na parang may gusto siyang sabihin. Liway. Nukuyat mo. Datalat-tantag din na. Ano? Marce, naririnig mo ba ang sarili mo? 10 taon ang tanda ko sa'yo. Tsaka, ano na lang sasabihin ng mga tao sa inyo? Pagtatawanan nila tayo. Anak ko mabibiyang dangay. Jakmit pakibibiyang ti biyagda. Seryoso ka ba, Marce? Hinanap kita, Liway. 5 beses ako nagpunta dito sa Kawayan para hanapin ka. Kasi gusto talaga kita. Sana pag-aralan mo din ako mahalin. Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng ibang tao. Buhay natin to. At kung sasama ka sa akin, Liway, hindi kita sasaktan. At hindi kita pahihirapan kasi mahal kita. Ay-ayatin ka, inggan at tung kalbiyan, dinto mamaliw, dinto manasalas, nubaybayan na, lagsinem to'y ayan, tungkal tungtong liday, dinadaksang gasa, ay-ayatin ka, Simula noon ay linggo-linggo na akong dinadalaw ni Marce sa Kawayan, Kuya Bono. Talagang nanligaw na at makaraan ng 3 buwan ay pumayag na rin ako kasi nakadama na rin ako ng pag-ibig para sa kanya. Kahit na ang laki ng agwat namin sa edad.
Nagsama kami ni Marcy, Kuya Bono, at wala ni katiting akong pinagsisihan sa pagpatol ko kay Marcy. Gwapo si Marcy, Kuya Bono, at daks pa. Alam mo bang kahit nanganak na ako, minsan noon ay feeling ko virgin pa ako nung unang gabi namin ni Marcy. Natatandaan ko pa nung gabing yon na unang pagkakataon naming mag-boom tarat-tarat ni Marcy. Nung matapos na kami, iba ang ngiti niya. Napangiti din ako. Tapos sabi niya, "Kasjay gayang, nagimasyo." Nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, taygon ko nadarananam, bilin day di tatang, ayan ako'y kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem mapinalkang, ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, nagtibalayo. Intaman agi, intaman agi, intaman agi, yuliti kayo. Ay anyan nga or, ay anyan nga or, anyan na nga or, nosti unegyo. Nagdakil tatol, nagdakil tatol, nagdakil tatol, dekti lakasayo. Agad akong nabuntis at noong 2009, isinilang ko ang 2 sanggol na lalaki, kambal, na pinangalanan kong MJ at LJ. Yun lang yung mga pangalan nila. Hindi gaya ng iba na kapag MJ ay baka Michael John or Mark Joseph. Yung kambal namin, yun na talaga ang mga pangalan, MJ at LJ. Tigda 2 letra lang talaga. M kasi ang initial ni Marcy at L naman ako. Namuhay kami ng simple, Kuya Bono. Mahirap pero napagtitiisan naman. Kaya lang nagsimula akong mag-alala noong muli akong mabuntis noong 2011. Inisip na namin noon ni Marcy ang kinabukasan ng mga bata. Buti yung panganay ko, si Jerome, yung anak namin ni Roldan ay nasa mabuting lagay sa piling ng lolo at lola niya. At suportado naman siya ni Roldan na noon ay na-promote sa kanilang security agency. Naging supervisor na siya. Siniraan ako masyado ni Roldan sa anak namin kaya't naging malayo ang loob ni Jerome sa akin. May mga bulong-bulungan dati sa baryo na malas at tanga daw ako dahil sa magsasaka na walang sariling lupa ako napunta. Pero hindi ko sila pinapansin. Yung isang tita ni Roldan noong 2014, nakaaway ko pa dahil pinaiyak niya ang kambal kong anak. Naaawa ako sa mga anak ko noon, Kuya Bono, dahil talagang mahirap kami. Ayaw naman akong payagan ni Marcy na bumalik sa pagiging gwardya. Gusto niya sa bahay lang ako at kasama ko ang balong nanay niya na si Nanay Lusing at ang mga anak namin. Nagtiis na lang kami, Kuya Bono, at hindi ko na lang pinansin yung mga parunggit ng ibang tao sa amin. Wala naman kasing mangyayari. Isa pa, totoo naman, mahirap kami.
Pero noong taong 2016 ay dumating ang swerte, Kuya Bono. Tunay na hindi pinababayaan ng Diyos sa mga mapagmatiis at mapagpakumbaba. Isang araw noon ay kakwentuhan ko si Selena, ang dalagang pinsan ni Marce na nagtapos ng education pero hindi nakakapasa sa licensure exam kaya nakatambay lang ito sa kanila. Nabanggit niya ang tungkol sa Facebook na ayon sa kanya ay natagpuan daw ulit niya mga kaibigan niya nung high school dahil sa Facebook. Na-curious naman ako at sabi ko sa kanya, i-search niya si Bengbeng. Sinabi ko sa kanya ang tunay na pangalan ni Bengbeng at nakita nga namin ang Facebook ni Bengbeng pero noon ay sa Japan na ito nagtatrabaho. Sinabi ni Selena na igagawa niya ako ng Facebook account para ma-message ko si Bengbeng. Ginawan nga niya ako at minessage ko ang kaibigan kong tomboy at makaraan ng 3 araw ay sinabi sa akin ni Selena na may reply na si Bengbeng. To cut the story short, Kuya Bono, ay nakapunta ako dito sa Japan sa tulong ni Bengbeng. Ako ay janitress dito sa Aikido School kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ko. Medyo mahirap ang trabaho dito, Kuya Bono, pero malayong mas mahirap sa bukid. Isa pa, napakalaki ng sweldo. Kaya masaya ako nagtatrabaho para sa mga anak ko at sa asawa kong si Marce. Sinusweldohan ko din ngayon si Selena upang mag-tutor sa mga anak ko. At masayang masaya ako, Kuya Bono, dahil ang kambal ko ay laging naglalaban sa first honor sa klase nila. Yung sumunod na mga anak namin na si Clara ay lagi ding first honor sa klase niya, kaya sobra ang pasasalamat ko kay Selena. Maisingit ko lang din ang tatang ko na nakakuha ng parole noong 2015. Umuwi pala siya sa Ilocos at taong 2017 ay nakausap ko siya dahil sa isang kaapelido ko nung dalaga pa ako na taga Candon, Ilocos at kilala niya ang mga kapatid ni tatang. Sa pamamagitan niya ay natuntun ko nga ang aking ama. Noong umuwi ako last December 2019 ay sinundo ko si tatang sa Ilocos at dyan ko na rin sa Isabela pinatira. Siya ang namahala noong magpatayo kami ng bahay namin kasi marunong si tatang sa construction. At sa ngayon, Kuya Bono, ay malaki at maganda ng bahay namin dyan. At eto pa, nagkagustuhan din si tatang at nanay Lusing, ang nanay ni Marce, at ngayon ay sila na. Ang biyanan kong babae ay nanay ko na kasi asawa na siya ng tatang ko. Gustong-gusto ko nang umuwi at mag-for good na, Kuya Bono, kasi miss na miss ko na ang mga anak ko at ang asawa ko at syempre ang tatang ko, pero kailangan pang mag-ipon dahil yung kinita ko mula 2016 hanggang 2019 ay napunta sa pagpapatayo ng bahay at pagbili ng 2 ektaryang bukid noon, pero ngayon ay 3 na dahil nakabili na rin si Marce ng isa pa mula sa mga kinita niya sa mga ani. Napakasipag ng asawa ko, Kuya Bono. Mapagmahal na ama at asawa at wala na akong mahihiling pa sa kanya. Sa ngayon, dyan sa baryo namin ay nabaliktad na ang tsismisan. Si Roldan na ang malas kasi pinakawalan niya ako. Dead mo na lang ako, Kuya Bono. Wala na akong pakialam sa kanya kasi kontento at masaya ako sa asawa ko kahit hindi kami kasal. Kiniklaim ko na asawa ko si Marce kasi 3 ang anak namin. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at request ko lang sana na ipatugtog mo ang Ilocano song na Balasiw Tao. God bless po and more power to DKB, and special shout out po kay Maria Catherine Lopez, also known as Bengbeng. Thank you, Bengbeng, sa kabaitan mo sa akin. Pakibati na rin ang wonderful tutor ng mga anak ko na si Selena dyan sa Luna, Isabela, na addict din sa DKB at syempre sa mahal kong mister na gwapo kahit sunog ang balat dahil napakasipag sa bukid, si Marce. Lakay, mamiss ka unayin, agnanayon kumati kinasingpit mo, ay ayaten ka unay-unay,
Till here, Kuya Bono. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Liway. Jak mawatan daytoy riknat, sipot pimanaw ka to'y dinat, balasiw tao tinapanam, imbatinak nga agmay may sa. Liway, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programang DKB. Thank you so much. Sobra mo akong napasaya at sana mga kahugot na nakapakinig nito ay magbigay po kayo ng comments tungkol sa kwento ni Liway at sana gaya ko ay na-enjoy nyo rin ang kwentong ito. So thank you again Liway at sana patuloy mong pakamamahalin ang iyong asawang si Marce. Oo, sige na. Asawa mo na siya kahit hindi kayo kasal. Kasi ang pagiging asawa ay nasa puso talaga yan. Wala sa papel, wala sa pirmahan. Nasa puso yan. Kung nasa puso mo ay asawa mo siya, di sige, asawa mo siya at magsama kayo ng masaya at puno ng pagmamahalan habang buhay. Congratulations sa buhay na natamo mo, kahugot na Liway. At sang-ayon ako sa iyo na ang mga taong mapagpakumbaba at matiisin ay pinagpapala ng poong may kapal. Sana ay panggayahan ka. Again, thank you so much sa iyo Liway at sa inyo din mga kahugot na muling sumabaybay sa ating programang DKB. Thank you so much. Muli tayo magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot, and stay safe. God bless us all. Subscribe.